Sa iba pang mga balita, Kastar Nation, inanunsyo ng Department of Energy o DOE na dumating na ang kabuang 178 milyong litro ng diesel bilang bahagi ng hakbang ng pamahalaan para patatagin ang supply ng langis sa gitna ng pagpapatuloy na labanan sa gitnang silangan. Ayon sa DOE, ang huling shipment ay kukumpleto o kumimpleto sa 4 na kargamento sa ilalim ng Executive Order number 110 na inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang protektahan ang ekonomiya laban sa pabago-bagong presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na ang matugupay na delivery na pangangasiwaan ng Philippine National Oil Company Exploration Corporation o PNOC-ECE ay patunay ng agarang aksyon ng gobyerno upang matiyak ang supply ng fuel sa bansa. Ipinamahagi ang mga shipment sa mga pangunahing hub sa Batangas, Subic at Davao upang magkaroon ng sapat na supply ang iba't ibang bahagi ng bansa. Binigyang diin din pa ng DOE na mahalaga ang reserbang ito upang matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon ng transportasyon, logistics at agrikultura. Na nilinaw din ni Secretary Garin na walang planong i-lift ng Department of Energy ang moratorium o moratorium sa pagtatayo ng mga bagong coal-fired power plants na ipinatupad noong 2019. Aniya, nananatiling epektibo ang polisiya kaya't hindi na nagbibigay ang ahensya ng mga bagong permit para sa coal plants. Narito ang bahagi ng pahayag ni Department of Energy Secretary Sharon Garin. The Department of Energy or the government, in fact, is pushing for the lifting of the moratorium on coal. That moratorium is staying. Walang lifting po ng moratorium ang ginagawa. Ang ginagawa lang ng DOE is to have them produce more electricity. And second, nire-review pa nga namin ngayon kung sino ba tong may mga license na nakuha nila before 2019 ang hindi matutuloy at kung may matutuloy, tuloy na nila kaagad-agad. Bilisan na nila kasi kailangan to para mabalance po yung cost ng ating electricity. At third, what we are also doing is checking all our coal power plants kung sino ba yung kailangan na mag-retire. Kasi marami dyan, kahit mura siya, pero kung palagi naman nasisira, nagiging mas mahal siya para sa consumer natin. Marami kasi dyan na hindi pa nakaschedule yung maintenance, mag-maintenance na, or biglaan lang dahil uminit, bigla siyang mamamatay, no? So, nire-review ngayon yan ng DOE which ones should transition na sa cleaner energy na siya. So, just to be clear on it, the moratorium stays. Meron kaming mga binibigyan ng mga exception kung sarili mong negosyo na wala diyang access sa grid at gusto mong magnegosyo sa isang isla, halimbawa, pwede ka magpatayo ng coal power plant mo. Pero those are very, very special exemptions lang. Pero as a general rule, we have enough permits na na-issue para magkaroon pa ng mga additional coal power plants. Hindi na kailangan i-lift ang moratorium. Yes, there might be a need for cheaper sourced electricity, including from coal, but hindi na kailangan i-lift kasi meron na tayong mga kontrata. Kailangan nilang ituloy nila yung kontrata nila. Star FM News Connect.